Hello. So, ngayon magtuturo ako ng paano maglipat ng FS kasi from 2024 to 2025 na natin para ma-prepare lang natin from our kasi yun na yung gagawin natin. Gagawin niya mostly. So, paano nga ba siya? Share ko muna ang aking screen. Yan. So, ayan, naka-share screen na. Dito tayo sa uh, FS draft. So, pagka FS draft, kasi sa una, ang makikita nyo lang ay, ay naka-hide tong mga to. So, i-unhide nyo lang. Paano mag-unhide? I-unhide, tapos yan, mga ganyan. So, ang i-unhide natin is WTB, ITC, kahe, pahe, ganyan, lahat. Pero ang mahalaga is WTB at itong ITC, kahe, pahe. Then, ang mangyayari, ayan, hinahid ko muna yung mga pangalan. Tapos, kapag kunyari dito, kasi minsan naka-protect sheet siya. Pre-detect nung nag-print. So, ang gagawin natin, pagka-print niyan, dito sa review, yan, unprotect natin. Pero kasi na-protect ko na kanina. So, ano ang unang gagawin natin? So, ito muna ang ITC. Kasi ito yung kabit dun sa kabit. Kumbaga may connection sa IS. So, dapat kapag binagawin mo yung IS, hindi na ito makagalaw. So, paano nga ba natin yan gagawin? Ang sa akin kasi kinakopy, paste ko na lang siya. So, i-copy yan. Dito ang press, copy, Control C, Control Alt ES, tapos values. Para hindi na gumalaw yung ating ITC. So, ano ang susunod na babaguhin? SCF naman. Kasi ito ay may connect sa ating, ah, ang connection niya ay galing sa IS. Ito, may connection yan dyan. I-unhide natin. Ang connection niya ay galing sa IS at BS. So, kapag nagbago yung BS at IS, magagalaw siya. So, una muna natin siyang gagalawin. So, ang gagawin lang natin, copy. Wala naman itong connection sa ibang parts ng ano. Copy, LTS, V. Yan lang siya. Tapos, ayan na, didelete mo. Ito lang, ito ang didelete mo, hindi yung nandun. Yan. Delete. Wala na siya. Tapos, gagawin mo lang siyang uh, 2025. Kasi 2025 na tayo para kaya nyo nang gumawa mag-isa. So, sunod natin is itong uh, BS. I think itong BS natin. Wala. So, itong BS, SCF, BS, or Financial Statement of Position, copy. Ganun lang ulit. Copy, Alt ESV. Yan. Tapos, pwede na natin siyang i-delete. Or, pwede nyo namang hindi, pero baka ano kayo. So, naka-copy nga ito. So, i-delete natin. F2, 5 na siya. So, di-delete lang natin lahat. Delete. Delete. So, ayan na. So, ang susunod natin ay itong membership statement of general fund balance. So, copy lang natin. So, dapat, ano to, 2024. So, mali ito. Kasi ano siya. Sige, nahilito tuloy ako. Pero, ganyan siya. Kanina, ito na yun, di ba? Oo, alos pares na sila, di ba? So, ito, 2024 yan. Kasi naka-paste yung ano eh. So, ito, dapat, at the beginning, balance at year end. So, ito, kasi ito yung beginning. Tapos, net income. Ito yung dati. Ay, hindi.
Mali pala, mali. So, ito yung dati. Huwag babaguhin. Huwag yun babaguhin. So, dito tayo sa 2025. Babaguhin natin ito. Tapos, dapat ito, net income. Iba. So, 2020, dito naman tayo sa SCI. Babaguhin natin. Kaka-copy-paste natin with. Yan. Pero ito ay dapat ay 2024. Yun lang. Copy. Ang una is, first is ITC. Second ay CF. Third ay SCE. Ay, CF, SFP. Fourth ay SCE. Fifth ay SCI. So, tapos na. Nakapin na natin yung mga importanteng balances dun sa 2024. So, ang gagawin naman natin is itong WTB. Since meron na tayong uh, interim 2025, ang gagawin natin, itong final natin ng 2024, insert tayo dyan. Copy natin to, copy, Control C, tapos Alt, ESV. So, hindi siya papantay kasi may naka-hide. So, gaganyan nyo na lang. Values. Yan, pareha siya, di ba? Naka-values na. So, ito, hindi mo yan gagalawin. Ang gagawin mo dyan, interim, 11:25. 11:30 kasi yan, 11:30:25. Pero, yan, okay na yan. Then, tatanggalin mo tong prelim. Kasi hindi, balalagyan natin siya ng bago. Tatanggalin mo tong kahe natin. Sorry. So, pag tinanggal mo yan, medyo madami siya. So, kasi gusto ko, dinidelete ko. So, delete na. Tapos, ganyan na lang. Then, pahe din. So, dapat gagawin na natin itong 2025. Same with the kahe. 2025. And then, pahe, delete natin. So, didelete natin yan. Uh, Balik-balikan nyo na lang kung hindi nyo nagigit. So, dito na tayo sa WTB. Ang gagawin natin, data, refresh all. Tapos, i-okay na. Yan. Para nag-zero out na siya. Dapat nag-zero out siya. Pati yung pahe dapat zero out yan eh. Yan. Bakit? So, hanapin natin yung pahe. Then, pahe pivot. Bakit siya may natira? So, check natin ha. Kung merong, wala. Walang naka-hide. So, ang nangyari sa kanya ay may naiwan. Refresh natin. So, hindi. So, ang gagawin natin, uh, dito sa pivot, kasi ano siya eh, baka hindi ito yun. Oo nga, baka hindi ito yun. Natin. Ay, sorry. Unhide, baka meron siyang, iba, may pahe, so hindi. So, ang gagawin natin dyan, data, correct, na-unselect kasi natin eh. Wait lang. So, select natin yung pahe. Pahe pivot. Tapos, data. Wala dito. So, ang gagawin natin, delete na lang natin to. Delete natin yung pivot na yon.
Tapos insert tayo ng bagong pivot table. Galing sa table range is uh, itong si Pahe from this to this. Tapos extend na lang natin na sabihin natin is Pahe 1,000. Yan. Tapos ang kukunin natin is particulars. Ay, hindi, hindi wala particulars. Account title. Tapos ang debit at credit. Ang values. So, naka-count siya. So, i-adjust natin yan. Uh, Value field settings. Sum. Dapat kasi nakasum siya. To then, value field settings. Tapos, sum. Yan. And then, pagkatapos niyan, since wala, tingnan natin. So, ayan, nawala na siya. Pahibibot, yan. Meron naman siyang ano dyan, meron naman siyang formula. Pag yan nawala, uh, ayan, sabihin na natin, eto, di ba, C kahit pivot, may A to C, 190 daw. A to C, 190. Kahit pivot. So, ayan, 0, okay? Sabihin na natin ganyan. Sabihin na natin, gawin na natin 500 to. Para sakop niya lahat. Yan, dalawa ito, 500. Tapos, ito, ayan, naka 500 siya. Ito din, 500, 500. So, ang gagawin natin, copy natin ito, buong to, hanggang net pahe, nandun sa dulo, para copy niya lahat. Okay, tapos na tayo with paglilinis na ito, WTB. So, ang gagawin naman natin ay titingnan natin yung ating trial balance. Punta dito sa trial balance, ang gagawin muna natin is magka-count tayo. Count natin. Kung meron ba itong mga account title na to dun sa ating pivot. So, count natin. So, equals count if itong range na to, itong range na nasa WTB natin, ay meron itong nasa trial balance ni client. Ayan. So, ano naman siya, naka-lock na. So, hindi na natin kailangan mag-lock. Ayan. Copy lang natin yung formula hanggang baba. Medyo madami lang siya. Yan. Para hindi na tayo magpabalik-balik. So, pagka-copy natin, conditional formatting natin, highlight natin yung not equal to. So, more rules. Dapat not equal to, dapat 1. Kasi dapat 1 lang siya. So, ang info-format natin is, kunyari, fill na natin ng kulay yellow. Para mas madali nating makita siya. Okay. Na-format ba? Ayan. So, yan. Mas madali nating makikita kung ano yung mga wala tayong kasi minsan nagbabago sila ng format ng account title or may dinadagdag sila. Tulad nito, employee benefits. Kanino ba to? So, tingnan natin kung may employee benefits ba dito. Ayan. So, puro ganyan lang. Wala siyang separate. So, separate natin siya para magkaroon. Insert tayo ng isa. Insert. Hindi na. Insert. Escape nyo muna. Kapag ang nakalagay insert copied cell is hindi yun. Insert natin na ganyan. Then, copy lang natin tong sa taas kasi same siya na water employees. Ay. Pero, check din natin. So, employees, water expense, guro water expense to. Hindi, meron siyang water expense dito. So, tatanong natin to, subject for inquiry sa client natin kasi wala siya dati. And wala siyang kung admin ba siya or what. Pero so ngayon, general admin muna natin kasi 4,000 lang naman siya. So, copy natin to, yung code at yung
account title. So, pag kinopy mo yung account title, dapat ikakopy mo din yan, yung mga formula. Okay, 0 na siya. Ay, 1 na siya. Ibig sabihin, meron na. Another, ito, association. Okay, regulatory compliance. So, wala tayo nito dati. Yan na natin. Government compliance. Wala. So, ano siya? Government water compliance. Okay. So, itong tatlo, wala, di ba? I-insert lang natin. Itong government compliance. Sabihin na natin taxes and licenses siya. Government compliance, di ba? So, insert tayo ng tatlo. Insert. So, yeah. Insert. So, ang ginagawa ko ganyan. Copy lang natin. Sabihin na natin sa general siya. General muna natin. Itong water expenses, panigurado sa ano tayo, sa dulo siya, so cost siya. So cost, kasi water expenses is, cost natin siya dati, ayan, what? Ayan, tingnan natin yung 29 dati. Ito, research and development, pero tingnan natin kasi government compliance siya. So, ikakopy lang natin ulit yung tatlo. Ayan. Ay. So, copy natin yung tatlo. Then, copy natin itong, wag natin ikakopy yung final. Ito, wag natin kakopy yung final. Dapat itong formula lang from 2025. So, okay na siya. Yan, may taxes and licenses ulit tayo. So, insert natin siya. Insert. Paano ko nagagawa itong madali? So, ang madaling pag-select ng isang buong, minsan kasi ganyan. Pwede siyang ganyan. I-click mo lang yung number or ang ginagawa ko ay shift space. Shift space lang siya. Okay? So, ikakopy natin yung nasa general. Pero, subject pa rin syempre yan sa ating, ito, subject to inquiry natin kung anong to. Inquiry natin siya. So, ayan, 34 kasi wala siyang nakalagay kung ano siyang, yun. Well, yan, kunyari, sinelect ko yan, i-control D ko lang para makopy yung nasa taas. Ganun lang siya. And then, ayan, wala na. So, madali na tayo makakapag-prelim. So, paano tayo makakapag-prelim? Equals natin, sum if, mas gusto ko yung sum if, imbis na VLOOKUP, sum if, ang range natin is, etong nasa trial balance. Sum if, trial balance. Tapos, ang range natin yung nasa trial balance, ang criteria natin is etong account title. Tapos, ang sum range natin is yung nasa trial balance kasi yun yung isasum natin. Okay, iulit ko na lang to kung hindi nyo nag-get. So, ayan lang yan. Sum if, trial balance, yung range, account title na range sa trial balance. Tapos ito siya. Then, trial balance, yung sum. So, copy lang natin hanggang dulo. O, di ba? Zero agad. Mas madali siyang gamitin. Di ba? Kasi, minsan kasi nalilito tayo, ay, hindi tayo balanse. So, ang gagawin muna natin is, ika-count if natin kung same tayo ng account title dito. Kasi kapag hindi tayo same, magkakaroon tayo ng diferensya dito. So, tama ba yan? Hanggang 506. Ibig sabihin, balanse tayo. So, naging balanse tayo, gagawin na natin yung isa-isa natin. Isa-isa nating FS. So, BS pivot, ang gagawin natin, BS pivot muna tayo kasi doon tayo sa SFP. So, kung BS pivot,
Ang naka-map dito sa rows ay si BS mapping 2 at BS mapping 3. Then, hindi na natin kukunin ang, teka lang, ang final 2023. Ang gagamitin natin ay interim 2025. Yan, pero dapat nasa unahan. I-adjust mo lang ganyan. Yan, okay na siya. Then, ayusin din natin yung IS pivot. Sana. IS pivot, same lang din. So, pero, sorry, IS is SO. Paano nga ba yung SO at SI? Nandito lang siya. BS mapping, SO mapping. Yan siya. So, IS pivot, SO mapping 1 and 2 naman siya, and 3. Pero, dahil ano to, IS pivot, pwede nating tanggalin yung 3. So, tatanggalin ko yung 3, ano kasi yun, ang mapping 3 ay pang notes. So, didelete natin yan. And then, yan, wala yung SM mapping 3. So, tatanggalin natin ang final 2023. So, ang idadagdag natin ay interim 25. So, ganyan siya. Pag pinalitan ko naman siya, kasi minsan nalilito, ay, November 11, 2025 ba yan? So, hindi. So, November 30, 2025. So, mag-automatic naman yan siya. Yan o. I-refresh mo lang. Refresh all. Wala. Sorry, hindi pala automatic. So, yan. I-drag mo lang yan dyan. Then, ito, dadrag mo lang siya. Yung 2023. So, okay ka na. Meron ka ng BS pivot at IS pivot. So, madali lang to kasi hindi naman siya first time. So, meron na talaga siyang naka-pivot na dito. So, ayan. So, anong gagawin natin dito? I-round, round. Tapos, ang number natin nasa BS pivot, as cash and cash equivalent. Tapos, comma, 0. Yan siya. Okay? Pero, kung paano mas madali siya, ang gagawin natin is round. Tapos dito, di ba, sa BS pivot, yan, D, pero gawin natin B8 siya. Okay? Punta ka lang dyan para pumunta dito sa BS pivot. Then, ganyan, 0. Diba? Tapos, copy mo lang siya, pero Alt-ES, formulas lang. Para, ang makopy mo is yung, yan. So, dito, may short-term investment. So, hindi siya papasok. So, pa-plus natin, sorry. May short-term investment pala. So, si short-term investment dito, sorry. Ang ano niya ay, plus natin, plus B9 siya. PS, B9. B9. Kasi dito sa BS pivot, si cash equivalent, si short term, ito kasi, si short term ay bumaba siya sa cash equivalent, kaya naging cash and cash equivalent siya. So, ayan. So, ito, mali ito. So, dapat, ano to, B10. Ito ay B11. Yan. Hindi, sorry. Ano siya? Prepayments is B5. 5V12. Minsan talaga. Ganyan talaga. Ayan. So, si investment property ay sorry. Investment property. So, mahirapan tayo, di ba? So, ang ginagawa na lang dyan. Round. BS. Si investment property ay B17. To konti daw. So, hindi wala pa tayong comma na 0. Okay? So, round. Si property and equipment ay property and equipment. So, DB18.
So, si intangible ay, sorry. So, ang gagawin mo na lang ganito para madali. So, si intangible ay, si intangible ay 19, tama. Si prepaid retirement ay 15. So, si 15. Si prepaid taxes, deferred taxes ay 20. At si other assets ay 21. So, ayan. Meron ka na. Dito naman sa current liabilities, ganun pa rin, pero negative round na siya kasi minus round sa TB natin. Negative round, si trade and other ay, ito na pala. Sorry. Lagi kong nakakalimutan. And letter B siya. Formulas. Formulas. Yan. Tapos, formulas din natin. Tama ba yan? Ito, hindi. Itong mga current liability, current and non-current ay galing sa pivot. Pero itong journal fund balance or equity natin ay hindi galing dyan. Hindi galing sa pivot. So, tingnan natin. Construction bond. Tama ba na for 2? Income tax payable. So, ito ang mali. Dapat ito ay ito, 30 at 31. So, 30 at 31. So, ayan. Tapos na tayo. Itong general fund ay hindi dyan. So, babalik natin yan. Si IS pivot naman tayo. So, si IS, IS pivot. So, hindi natin natanggal kanina. Delete lang natin. Nangyari dito. Ayan. Hindi natin natanggal lang. Ganun lang din. Pero ito, kung revenue ay naka-negative, so B7. So, dahil mas mahirap yung ano yun natin, ganun, ang gawin na lang natin is equals natin. Pwede naman siya kung anong trip nyo sa buhay. Kung paano mas mabadali yung buhay nyo. Ganun na lang gawin nyo. Pero dapat naka-round para hindi nawawala yung no, round, other income siya. Bakit? Naka-round pala dapat. Round. Round. Yan. Okay na yan? Hello? 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 Ayan. Hindi ko alam kung... So, balik tayo, no? Kala ko kasi hindi nagre-record. So, nandito na tayo sa FS Draft. So, yan. So, ituloy lang natin na nasa FS Draft tayo. Dito tayo sa, wait lang. Water supplies na tayo. So, round, negative round. Kasi expenses na siya. Water, pag cost of service. Ay, so, ayan, no? Kulang daw. Kulang na copy. Same. Negative round. Ay, sorry. Negative round, general expenses. Lagi na lang. Sorry. Pero, maganda kasi kung may round. So, negative round. Other expenses. Sorry naman. Tapos, pwede naman hindi round. Kaso, pag naghahanap kayo ng mga piso-piso, hindi nyo mahanap siya. Yan.
So, okay na siya. Itong current. Delete. Yan siya. Current. So, pwede na natin siyang kasi sunod-sunod naman siya. So, ito ay B. Yan. So, meron silang 5 million ngayon. Ang mangyayari, balik na natin yan dahil tapos na tayo dyan. Itong si SCE. So, si SCE, ang gagawin natin dyan ay ito lang, si net income. Kasi ito lang naman yung magiging differential niya eh. Net income for the year. So, 326. Tingnan natin na. Ay, CF. So, ito si fund balance ay dapat naka-connect dito kay SCE. So, members contribution, donated capital, and para lagi kang parehas dito. So, meron akong nawawalang 302. Saan kang 302 ka? Ayan, may nawawala tayong 302 guys. Hindi siya balanse. May nawawalang 302. So, paano mo siya hanapin ngayon? Balanse naman yung top natin. 'Di ba? So, ang una mo diyang titingnan ay si, ah, ito ba? Wait lang. Itong general fund balance beginning natin. Hindi na obli niya. 159. 159 ba? Ito ang dalawa kasi is, ayan, 159,948. Tugma pa siya dito sa ating, hindi, di ba? So, ito siya, yung beginning balance natin. Kasi ang beginning natin ay, oh, kasi ito yan, no, yung fund balance beginning natin. Ayan. So, kapag binuksan mo ito, ayan, pag binuksan mo yan, basta ang beginning balance niyan ay dapat tutugma sa'yo sa audited balance. So, tama nga ba na o mali lang ako ng pagkakakopya? Ayan. Ay, sa SEE. So, ang per TB natin ay ito yung per TB natin. So, kukunin natin to balances niya. Copy-paste lang natin yung values. So, ang sum netong beginning balance niya ay 1,559. So, ito, copy lang natin. Pangat, di ba? Kapag naka-negative lang, pangat yung. So, kakopy lang natin yung, yan. So, 159, iba sa ating beginning balance. So, tama nga ba siya? Bakit ano? Sorry. So, tama nga ba siya? Pag plus natin. Oh, ayan nga yung difference natin. Yun yung disbalance, yung beginning balance natin. Hindi tugma ang beginning balance natin kung ano man yan. Ano lang, minimal lang naman yan. So, hindi tugma ang beginning balance natin na per audited and per uh, hindi tugma ang per audited at yun sa TB natin. Okay? So, mali siya. So, tingnan natin kung mali nga. Kasi ito yung final date. 1329. So, baka meron dito. Makukuha naman yung sa BS notes. Sa BS pivot. Kung tama ba yun. Ayan o. Tama yung, ang dapat na beginning balance ay 160,257.33. 160. Oh, kung ng piso. Pero, yan nga yun.
Ibig sabihin tama yung pagkakalipat ko. Ang mali is si client. So, subject for inquiry natin siya. Okay? Yun lang. So, for SCF, medyo matagal na discussion ito. So, different discussion. So, thank you. So, yan. Susunod kayo na mag-ano nito, ha? Thanks.